Magandang hapon mga kapatid. Sa palagay ko, yung iba, papunta pa lang kasi may nagsabi na kasama sila ng hapon. Pero hindi man natin sila kasama ngayon. Usually, yung iba, naman ng alas 4 kanina, 4:30. Nampus na po tayo sa oras. 4:20 na eh. So, ang ating pong mensahe sa hapong ito ay patungkol po sa krus pa rin. Mga bagay na tapos sa krus. Dito po sa John 19 verse 30, ito yung talata na nagsasabi sa atin na sumigaw ang Panginoon, naganap na kanya. It is finished. Dito sa Tagalog, nang matanggap ni Jesus ang suka, sinabi niya, natupad na. At itinungo ang kanyang ulo at siya'y namatay. So when Jesus had received the sour wine, he said, "It is finished." And now he said, he gave up his spirit. So doon namatay ang ating Panginoon. Eh sinasabi nito, naganap na kanya, it is finished. Ito pong pangungusap na ito ng ating Panginoon ay hindi sa pangungusap ng pagkatalo o kalungkutan actually. Ito ay isang para bagang sinasabi ng Panginoon na natapos ko na ang aking dapat gawin. So ito isang pananalita ng pagtatagumpay actually. Naganap na niyang plano ng Diyos ng pagliligtas sa tao. Ito yung paraan. Natulad natin ng pag-aralan ng mga nakarang linggo, ito ang paraan ng pagliligtas ng Diyos sa tao at naganap na ng Panginoon. So it is finished kanya. Naganap na. So ang katanungan natin sa talatang ito, ano ang naganap? Ano ang naganap? Ano ang nagawa ng ating Panginoon ay napako sa krus? So maraming mga bagay ang natapos sa krus. Natapos na ang plano ng Diyos sa pagliligtas sa tao. Naalala natin sa Efeso chapter 1, ito pagliligtas ng Diyos sa tao, ito yung plano niya bago pa nilalagay ng isang libutan. Na ang mga tao ay maliligtas sa pamagitan ng ating Panginoon. Ito sa Ephesians chapter 1, verse 4, verse 5. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya, bago tinatag ang isang libutan, upang tayo maging banal at walang tungi sa harapan niya sa pag-ibig. Tayo tinalaga sa pagkukupkop upang maging Kanyang anak sa pamagitan ng Kristo ayon sa kabutihan ng Kanyang kalooban. Sa ikatlong talata, purihin ng Diyos sa tama ng ating Panginoon sa Kristo na siya nagpala sa ating kay Kristo ng bago kapalang espiritual sa kalangitan. So yung plano ng Diyos na yun na tayo ligtas sa pamagitan ng ating Panginoon ay naganap nung siya'y napako at namatay sa krus. Yung sa Gawa chapter 2, siya ay binigay sa tatagpasya at pangunang kaalaman ng Diyos ay niyang ipinako sa krus at pinatay sa pamagitan ng kamay ng mga makasalanan. Ang ginawa ng mga nagpapako sa krus sa ating Panginoon, hindi nila nalalaman, ito yung ginawa sa kanilang sariling kalooban. Walang pumilit sa kanila. Ito yung nanggaling sa kanilang sariling kaisipan. Nung ginawa nila yon, actually, tinupad nila ang plano ng Diyos. Namamatay ang Panginoon sa krus at tayo magkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Ito ay kapangyarihan ng Diyos. Yung mga tao na papatay sa ating Panginoon, pati si Satanas, yung pangunahin, hindi nila alam na sa kanilang ginawa, hindi nila natalo ang Diyos. Malapay, tinupad nila ang kalooban ng Diyos na hindi nila nalalaman. So yan ang kakulangan ng kaisipan na mga hindi Diyos. Ang Diyos lamang talagang meron hanggang karunungan. Yung mga nasa ibaba niya, hindi nila kayang isipin ang isipan ng Diyos. Sa Gawa chapter 3, ngunit sa ganitong paraan ay tinupad ng Diyos ang kanyang ipinahayag na mangyayari sa pamagitan ng lahat ng mga propeta na ang kanyang Kristo ay magturo sa kanya. Ito ay inahula sa Old Testament na ating po ay mamamatay at magturo sa kanya.
Yung mga tao nagpapako sa krus sa ating Panginoon, hindi nila nalalaman na sila nabigo at ang Panginoon nagtagumpay. So namatay ang Panginoon sa krus. Natupad niya ang kanyang planong pagliligtas sa tao. Basahin natin ay 1 chapter 3. Dahil dito kung si Pablo ay bilanggo ni Kristo, Jesus alang-alang sa inyo mga hentil. In other words, nang isulat ito ni Apostle Paul, siya nakakulong. Kung tunay na inyong narinig ang pagkakatiwalang biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo, kanya. So, hindi pinayag kay Pablo para sa mga hentil, kanya, para marinig nila. Na sa pamagitan ng pahayag, ay pinaalam sa akin ang hiwaga, gaya ng nauna kong isinulat sa ilang mga salita. Yung salitang hiwaga, hindi katulad sa ating sariling kaisipan na hindi mo maintindihan. Hindi nang ibig sabihin ng hiwaga. Ang ibig sabihin ng hiwaga, isang bagay na nakatago. At ngayon ipinahayag sa pamagitan ni Apostle Paul. Na sa mga naunang mga sanlilahi, ay dito ipinalam sa mga anak ng mga tao. Yan ang hiwaga. Na gaya ngayon na ipinayag na sa kanya mga banal na apostol at propeta sa pamagitan ng Espiritu. So yung mga apostol, pati yung mga propeta kanya, ito nagpahayag itong hiwaga na ito. Ano yung hiwaga na yun? Na ang mga hentil na yung mga kapwa tagapagmana at mga bahagi ng isang katawan at mga kabahagi sa pangako kay Kristo, Jesus sa pamagitan ng Ebanghelyo. So, kamatayan ng Panginoon sa krus ay nagbigay ng kaparaanan sa mga hentil na sila rin ay maging tagapagmana ng kaligtasan katulad ng mga Hudyo. Bagamat ako pinakahamak sa lahat ng mga banal, dahil siya ay noong unang panahon ay kalaban ng Iglesia ng Diyos. Siya nag-uusik at pumapatay sa mga banal. Ang biyayang ito ay binigay sa akin upang ipangalan sa mga hentil ang mga di masukat na mga kayaman ng Kristo. At maliwanagan ng lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa hiwaga na sa lahat ng panahon ay nilihim ng Diyos na lumalang ng lahat ng mga bagay. Upang sa pamagitan ng Iglesia ay may paalam ngayon sa mga pinuno at sa mga kapamahalaan sa kalangitan ang iba't ibang anyo ng karunungan ng Diyos. Ito'y ayon sa kanyang walagang panukala na kanyang ginawa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So namatay sa krus ang ating Panginoon. Tinupad ng ating Panginoon ang walagang panukala ng Diyos na tayo po ay maliligtas sa pamagitan ng kamatayan ng ating Panginoon. Sa 2 Timothy chapter 1, verse 8 and 9, huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon. Ni sa akin na bilanggo niya, kundi makipagtiis kaalang-alang sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos, na siyang sa atin nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating magawa o sa mga ginawa natin kanya, kundi ayon sa kanyang sariling layon at biyaya. Sa ating kaligtasan ayon sa sariling layon at biyaya ng Diyos. Ang biyaya ito ay binigay sa atin kay Kristo Jesus bago pa nagsimula mga panahon. So itong binabasa natin ito ay patungkol sa walang plano ng Diyos. Bago pa lalagyan ng sa kalimutan, ito yung nasa kaisipan ng Diyos. At ito'y natupad ng ating Panginoon ay namatay sa krus kanya. Tinupad ng ating Panginoon sa kanyang kamatayan ang walang plano ng Diyos ng pagliligtas sa mga tao sa pamagitan ng ating Panginoon. Tulad ng ating napag-aralan sa pangumaga, meron tayong serye na pag-aaral sa umaga, ay yun ay patungkol sa walang plano ng Diyos na ito'y naisip niya bago pa lalagyan ng isang libutan. Merong predestination kanya. Hindi predestination ng mga taong maliligtas, kundi ang predestination ng plano ng Diyos na tayong maliligtas sa pamagitan ng ating Panginoon. So namatay ang Panginoon, tinupad niya yun. Yung nasa kaisipan ng Diyos na ang tao ay maliligtas sa pamagitan ng ating Panginoon. So hindi lamang yun na naganap. Hindi lamang yun na natapos. Natapos yun yung kautusan. Itong kautusan ni Moises yun na sa Old Testament, ito yung naibigay sa mga Hudyo, bisang bansang Israel, hindi upang sila iligtas. Dahil sa kautusan ni Moises, walang probisyon ng pagpapatawa.
Pag nagkasala ka, hindi mo nabubura yun. At walang sino mang hinaring ganap sa pamamagitan ng kautusan. Dahil ang kautusan, ang kaligtasan sa pamamagitan ng kautusan, ay kung ikay makakatupad sa buong kautusan at di ka magkasala. So pag naligtas sa pamamagitan ng kautusan, ikay naging matuwid. Ikay matuwid sa iyong sariling paraan. Dahil natupad mo yung kautusan. Kaya lang, wala naman nakatupad. Alam ng Diyos yun, walang nakatupad doon. Maliban lang ang ating Panginoon. Kaya binigay yung kautusan sa bansang Israel para may pakilala kung ano yung kasalanan kayo. Upang sila maging banal at matuwid sa harapan ng Diyos. Yun lang ang purpose ng kautusan. May pakilala sa mga Hudyo kung ano yung kasalanan. Kaya lang, walang nakatupad sa kautusan. So, nung namatay ang Panginoon, natapos ang kautusan. Nawala na ang kautusan ni Moises bilang kautusan ng Diyos. Hindi nawala ang Old Testament. Kasama pa rin sa Biblia yun. Pero tayo mga Kristiyano, wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Tayo nasa ilalim ng kautusan ng ating Panginoon. Doon sa Galatians chapter 3. Ngunit bago dumating ang pananampalataya, ang ibig sabihin ng pananampalataya, yun ang pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon. Kailangan ka magtiwala doon para kayo mapatawad sa ating mga pagkakasala. Ngunit bago dumating ang pananampalataya, nabibilanggo tayo at binabantayan sa ilalim ng kautusan hanggang sa ang pananampalataya ay pahayag. Hanggang ang ebanghelyo ay may pahayag. Kaya ang kautusan ay naging ating taga-supil hanggang sa dumating si Kristo upang tayo ay ganap sa pamagitan ng pananampalataya. Subalit ngayong dumating ng pananampalataya, tayo wala na sa ilalim ng taga-supil. So yung salitang pananampalataya rito, walang iba kundi ng ebanghelyo. Nung dumating ng ebanghelyo kanya, alala tayo sa ilalim ng kautusan. At ang pagdating ng ebanghelyo ay nagsimula sa kamatayan ng ating Panginoon. Kasi kung hindi siya namatay, walang ebanghelyo. Dahil ebanghelyo ay kamatayan, pagkalibing at pagkapuy na maguli ng ating Panginoon. Nung natupad na yung bagay na yan sa kamatayan ng Panginoon, na wala na rin yung kautusan. Dito po sa Colossians chapter 2, verse 14, na pinawi ang sulat kamay na laban sa atin, nasa mga tuntunin sa lungat sa atin, at ito'y kanyang inalis at ipinako sa krus. Ano yun? Ano yung kautusan na salungat sa atin? Yan ang kautusan ni Moises. Dahil kapag ang kautusan ni Moises ay umiral pa rin, kailangan tayong paraan ng kaligtasan sapagkat tayo mga hentil. Ang kautusan ni Moises para sa mga Hudyo lang yan. Paano tayo maliligtas kung ang kautusan ay dito pa rin? So, hindi siya lungat sa atin. Kaya ito ay inalis ng ating Panginoon nung siya'y namatay sa krus. Yung sa Romans chapter 7, 1-7. Ito pong kabanata na ito at mga talata, hindi actually pag-aasawa pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan dito ay kautusan. Hinahalin tulad lamang ang kautusan sa relasyon na mag-asawa kanya. In other words, babasahin natin, ang isang asawang babae ay napapailalim sa kautusan ng kanyang asawang lalaki. Pero pag namatay ng lalaki kanya, siya malaya na sa kautusan ng kanyang asawa. So, maalin sa mag-asawa ng iba, at di siya tatawaging mga ngalunya. So, ngayon din ang sinasabi tungkol sa kautusan. Kung babasahin natin. Hindi ba niyo nalalaman, mga kapatid? Tapos meron parenthesis, sapagkat ako'y nagsasalita sa mga nakakaalam ng kautusan. Ano ba yung essence ng kautusan? Ang isang tao ay napapailalim sa kautusan hanggang siya'y buhay. Alam mo ang kautusan gano'n. Pag ikay napapailalim sa kautusan, ikay mapapailalim hanggang ikay buhay. Pag namatay ka, wala ka na doon sa ilalim ng kautusan na yun. Bakit ano pang pinag-uusapan natin? Limawa, meron kang utang. Meron kautusan tungkol sa utang. O meron ka ng kontrata sa utang. Pag namatay ka, wala ka ng utang. Wala ka na sa ilalim ng kautusan na yun. Sabi rito, di ba yun nalalaman mga kapatid sapagkat kami nagsasalita sa mga nakakalam na kautusan na ang kautusan yung mayroon lamang sa tao bang siya'y nabubuhay pa.
So, ibig sabihin, kung buhay ka, doon ka lang napapakilala sa anumang kautusan. Yun ang essence, no? Sapagkat ang asawang babae, tinali ng kautusan sa asawang lalaki, habang ito'y nabubuhay. So, in other words, pag ang isang babae may asawa, siya'y nakatali doon sa asawa niya habang siya'y buhay. Habang yung asawa niya ay buhay. Ngunit kung mamatay ang asawang lalaki, at nangyayari naman yun, nakabibida yung babae, siya nakalagna sa kautusan ng asawang lalaki. In other words, wala na siyang asawa. Bagamat kumisan, yung mga byuda, iniisip pa rin nila na sila may asawa. Actually, wala na silang asawa. Dahil namatay ng asawa nila. Kaya kung siya'y makipisan sa ibang lalaki, habang nabubuhay pa ang asawang lalaki, siya'y tatawagin mga niya. Bakit? Siya'y nakatali pa rin sa kautusan ng kanyang asawa. Ngunit kung mamatay ang asawang lalaki, siya'y malaya na sa kautusan at siya'y hindi sa mga niya kung siya man ay makikipisan sa ibang lalaki. Bakit wala na siyang asawa? Kasi siya ang asawa ng ibang lalaki, hindi na siya mga niya. Gayun din naman kanya. Kung naintindihan natin sinasabi niya Apostle Paul, gayun din naman mga kapatid ko, kayo namatay sa kautusan sa pamamagitan ng katawan ni Kristo. Ano ibig sabihin? Nung namatay na ang ating Panginoon kanya, katulad ng isang asawang babae sa kanyang asawang lalaki, wala na kayo sa ilalim ng kautusan ni Moises kanya. Nung ating Panginoon ay namatay sa krus. Upang kayo makipisan sa iba sa mga tweet ay sa kanya na mamawag mula sa mga patay upang tayo magbunga para sa Diyos. Kung andun pa rin ang kautusan, hindi pwede mangyari yun. Dahil yung mga Hudyo ay napailalim pa rin sa kautusan ni Moises. Wala na sila doon sa ilalim na yun dahil namatay sila nung namatay ang Panginoon sa krus, ala na sila sa ilalim ng kautusan kayo. Sila ay nasa ilalim ng ibang kautusan. Ang kautusan ng ating Panginoon. Sa 1 Corinthians chapter 9. Ito ang sinasabi ni Apostle Paul. Bagamat ibang pinag-uusapan dito, pero si Apostle Paul sabi niya, ako ay para ba siya'y nag-a-adjust sa iba't ibang pinupuntahan niya. Kung pupunta sa mga hentil kanya, ako ay naging katulad sa mga hentil, sabi niya. Pero pag ako ay nasa mga Hudyo, kinagkatulad sa mga Hudyo kanya. Dito sa verse 21, sa mga nasa labas ng kautusan, ako'y naging tulad sa walang kautusan, yung mga Gentiles. Bagamat hindi ako malaya mula sa kautusan ng Diyos, kundi nasa ilalim ng kautusan ni Kristo, upang maikayat ko mga nasa loob ng kautusan. Si Apostle Paul sa Hudyo. Pero siya'y nakalagda sa kautusan ni Moises, at siya nasa ilalim ng kautusan ng ating Panginoon. Dahil nung namatay ang Panginoon, natapos na rin ang kautusan ni Moises. Sinalis na. Hindi na ito kautusan ng Diyos. Ang kautusan ng Diyos ay ang kautusan ng ating Panginoon. Sapagkat ang tayo nasa laman pa, ang mga pagnanasa ng mga kasalanan na sa pamagitan ng kautusan ay gumagawa sa mga bahagi ng ating katawan upang magbunga para sa kamatayan. Subalit ngayon tayo nakalagda sa kautusan. Yamang tayo namatay doon sa umalitin sa atin upang makapaglingkod sa bagong buhay sa Espiritu at hindi sa lumang batas na nakasulat. Ano ating sasabihin? Ang kautusan bagay kasalanan? Huwag na mangyari. Gayun may hindi ko siya nakilala ang kasalanan, kundi sa pamagitan ng kautusan. Sapagkat hindi ko siya nakilala ang pag-iimbot, kundi sinasabi ng kautusan, huwag kang mag-iimbot. Yung po mga Seventh-day Adventists, pag pinag-aaralan itong kabanatang ito at mga talata, sinasabi nila, hindi yun ang kautusan hindi yun ang Ten Commandments kanila. Ito yung dinagdag ni Moises sa kautusan ng Diyos, ang tinatawag nila yung ceremonial law kanila. Na namatay ang Panginoon, hindi nawala yung 10 kautusan. Ang nawala lamang ay yung ceremonial law. Pero saan ba nakakabit? Yung huwag kang mag-iimbot. Thou shalt not covet. Di ba siya 10 Commandments? So yung 10 Commandments, lahat ng kautusan ni Moises ay natapos nung namatay ang Panginoon. Nung sabihin ng Panginoon is finished kanya, isa sa mga natapos ay ang kautusan ni Moises. Wala na yung kautusan ni Moises. Natapos na rin ang mga pag-aahin sa mga hayop. Yung pag-aahin sa mga hayop sa katunayan, hindi naman nagpapatawad ng kasalanan niyo. Dito po sa Hebrews chapter 10, sinasabi sa atin. Yung pag-ahandog o
na mga dugo ng mga hayop na ginagawa ng mga Hudyo na nasa ilalim ng kautusan ni Moises, hindi actually nagpapatamad o nag-aalis ng mga kasalanan. Basahin natin. Hebrews chapter 10. Yaman ang kautusan ay anino lamang ng mabubuting bagay na darating at hindi ang tunay na larawan ng mga bagay na ito, kailanman na hindi nito mapapasakda ng mga lumalapit sa pamagitan ng ganitong mga alay na laging inihandog taon-taon. Sapagkat kung di gayon, hindi pa sana'y tinigil ng ihandog ang mga iyon. Kung ang mga sumasambay nalinis na minsan, sana hindi pa sila nagkaroon pa ng kamalayan ng kasalanan. So yung kailang iniaahin, dugo ng mga hayop, hindi actually nagpapatawag ng kasalanan nyo. Ito'y nagpapakilala sa kanila na ang paraan ng paglilinis ng Diyos ay sa pamamagitan ng pagbububo ng dugo. At yun ay sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon. Sahin natin, sapagkat nararapat na tayo magkaroon ng gainding pinakapunong pare, banal at walang sala, walang dungis, hiwalay sa mga makasalanan, at ginawang lalong mataas kaysa sa mga langit. Hindi gaya ng ibang mga pinakapunong pare, hindi niya kailangan magandog ng alay araw-araw, una para sa kanyang sariling mga kasalanan, at saka para sa kasalanan ng bayan. Ito'y ginawa niya minsan magpakailanman ng kanyang handog, ng kanyang sarili kanya. So yung mga ahin na mga dugo ng hayop na ginawa sa Old Testament, ito'y anino ng paghahandog ng ating Panginoon sa kanyang sarili. Ang pagtulo ng kanyang dugo. Yun ang sinasabi, no? So kung dumating na yung tunay na ahin, ang dugo ng ating Panginoon, ala lang pangangailangan pang ikay mag-ahin ng mga dugo ng mga hayop na sa katunayan na hindi naman nag-aalis ng kasalanan. Isipin po natin, nung tayo inaralan sa Ebanghelyo, sumasampalataya at bautismo maliligtas. Nang tayo nabautismohan, na nalalaman natin na iniligtas tayo sa ating mga pagkakasala at tayo mabautismohan ng dugo ng ating Panginoon, iniisip pa ba natin yung dati nating mga kasalanan? Hindi na natin iniisip yun. Bakit? Dahil naniniwala tayo nang tayo nabautismohan pagkatapos nating sumampalataya, ang dugo ng ating Panginoon ay nilinis ang lahat ng ating mga kasalanan. So, hindi na natin iniisip yun. Pero sila ko si Moises, taon-taon, inaalala nila yun. Yung mga kasalanan nila na ginawa dati, inaalala nila yun. So, hindi nabura. Hebrews chapter 9, verse 24. Sapagkat si Kristo hindi pumasok sa sanctuaryo na ginawa na magkamay ng mga tao. Yung pong tabernakulo na ginawa ni Moises, ginawa lang tao yun. Ginawa ng kamay ng tao yun. Ginawa ni Moises. Na kaya kahalintulad lamang ng mga tunay na bagay. Kundi sa mismong langit, upang dumulog ngayon sa harapan ng Diyos para sa atin. Hindi upang ihandog na paulit-ulit ang kanyang sarili, gaya ng pinakapunong pari na pumapasok sa dakong banal na taon-taon na may dalang dugo na hindi mula sa kanya. So, punta mismo ng ating Panginoon sa langit. Daladala kanyang ahin. So, yun ang paraan ng paglilinis sa ating mga pagkakasala. Dito sa Hebrews chapter 10. Ang bawat pare tumatayo araw-araw na naglilingkod at paulit-ulit na nag-aalay ng gayunding mga handog na kailanman ay hindi nakapag-aalis ng mga kasalanan. Ngunit nang makapaghandog si Kristo ng isa lamang alay para sa mga kasalanan, para sa lahat ng panahon, simupo sa kanan ng Diyos. So yun ang tunay na ahin. Dahil yun ang tunay na ligtas sa ating mga pagkakasala. At dahil siyempre, nandito na yung tunay na ahin, ang dugo ng ating Panginoon, ala nang pangangailangan pa na tayo mag-ahin pa ng mga hayop. Na wala namang talagang kapangyarihan mag-alis ng mga kasalanan. So natapos po ang pag-ahin sa mga hayop. Natapos na rin ang pagkakaiba ng mga lahi. Nung andun ang portion ni Moises, may mga Hudyo at may mga Hentil. Sila magkaiba. Hindi maaaring makipamayan ang mga Hentil sa mga Hudyo. Meron distinction sa pagitan ng mga Hentil at ng mga Hudyo. Pinamatay ang Panginoon, wala na yun. Wala nang Hentil sa harapan ng Diyos.
Wala rin hudyo sa harapan ng Diyos. Ano ang natira? Sayin natin. Sapagkat sa ating kapayapaan, anong kapayapaan? Once upon a time, yung mga hudyo at mga Gentiles, hindi sila pwede magsama. Kapag ka mga hentil, ay gusto nila makisama sa mga hudyo, kailangan sila magpatuli at sumunod sa kautusan ni Moises. Yung tinatawag na proselyte. Otherwise, hindi sila pwede. Pero ngayon, pwede na, basahin natin. Na kanyang pinag-isa ang dalawa. Ano yung dalawa? Yung hentil at pang-hudyo. At sa pamamagitan ng kanyang laman, nung sinapako sa krus, ay giniba ang gitnang pader ng alitang umahati kanya. So, wala na yung pader, nalis ng Panginoon. Kanya pinawalang bisa ang kautusang mga batas sa mga lituntunin upang siya'y namalang sa kanyang sarili ng isang bagong tao. Kapalit ng dalawa. Sagay gumagawa ng kapayapaan. Sino yung bagong tao na yun? So, hindi na si Hentil, hindi na siya ulo. Ano yun? Hindi siya Kristiyano. So, ang tingin ng Diyos, dalawa na lang. Ikaw ba'y Kristiyano? Hindi. Wala lang pinag-usapan sa lahi. Kay Kristiyano ka ba? O hindi, kanya. Sa kayo'y gumagawa ng kapayapaan at kanyang papagkasunduin ng dalawa, yung Hentil at mga Hudyo, sa isang katawan, yung Iglesia, sa Diyos sa pamagitan ng krus, na sa pamagitan niyo ay pinatay ang alitan. So wala nang pagkakaiba ng mga lahi sa Diyos. Hindi niya bayan ang Israel. Hindi niya bayan niyo. Ano yung bayan niya? Ang Iglesia ang bayan niya. Ang kanyang kaharian. Ang espiritual na kaharian, yun ang bayan niya. Kaya din sa Galatians chapter 3, walang Hudyo o Grego kanya. Hindi naman ibig sabihin na wala ng Grego, wala ng Hudyo. Sa paningin ng Diyos, walang Hudyo, walang Grego kanya. Walang alipin o malaya. Anong ibig sabihin? Kay Hudyo, kay Grego, pwede kang maligtas kanya. Sa pamagitan ng Ebanghelyo. Kay alipin o malaya, pwede kang maligtas sa pamagitan ng Ebanghelyo. Kay lalaki, babae, pwede maligtas sa pamagitan ng Ebanghelyo. Yan ang sinasabi ni Apostle Paul, sapagkat ang lahat ay isa kay Kristo Jesus. Dahil tayo sumunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoon, meron tayong pag-isama sa ating Panginoon. So, wala na yung mga pagkakaiba ng mga lahi. Wala na Gentiles, wala na Hudyo. Kaya kung tayo tumitingin sa mga nangyayari sa Middle East, sa pagitan ng Israel at ng mga Arabo, wala nang pakialaman Diyos doon. Dahil hindi ang Israel na nakikita natin na bansa sa Middle East sa panahon natin ngayon, hindi yan ang Israel ng Diyos. Yung Israel ng Diyos, patagal lang nawala yon. Nasira at templo sa Jerusalem. So Israel ngayon, ginawa na ng tao yan. Hindi na yung Israel ng Diyos. Dahil sa paningin ng Diyos, walang Hudyo, Grego, walang malipit, malaya, walang lalaki, babae. Tayo maliligtas sa pamagitan ng Ebanghelyo. Makita rin natin, nung namatay sa krus ang ating Panginoon, tayo kayo nagkaroon ng daan sa langit. Ibig sabihin na ganap na kanya. It's finished. Nagsimula na ngayon ang paraan na tayo makarating sa langit. Di ba sa John chapter 14 verses, I am the way, the truth, and the life. Kanya. Nung namatay ang Panginoon, yung daan patusok sa langit, available na sa atin ngayon. Whereas, nung ulang panahon, ay hindi. Kahit gusto mong makita yung daan sa langit, hindi mo siya makikita. Bakit? Dito sa Marcos chapter 10 verse 38, ang tabing ng templo ay nahati sa dalawa. Mula sa itaas, hanggang sa ibaba. Ano significance na? Doon po sa banal na lugar, holy place, may dalawang bahagi yun. Yung dahong banal at dahong banal sa pinakabanal kanya. Sa pagitan na rin sa makapal na tabing, sa makapal na veil, sa pagitan niya. Mamaya makikita na diagram, makikita natin. Sa Hebrews chapter 10, kaya mga kapatid, yaman mayroon tayong pagtitiwala na pumasok sa sanctuaryo sa pamagitan ng dugo ni Jesus. Saan tayo nakakapasok? Sa sanctuaryo.
Nakapasok tayo sa santuario, sabi niya. Nauna saan ng Diyos. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. In other words, meron tayong access kung nasaan ng Diyos. Ganyan. Na kanyang binuksan para sa atin ang isang bago at buhay na daan sa pamamagitan ng tabing, sa pamamagitan sa mga katulad ay sa kanyang naman. So, nang wala yung tabing, anong epekto no? Meron tayong access sa Diyos. Meron tayong access sa pagpapatawad ng Diyos. Dito sa diagram ng tempo, ito yung tempo. Napapasin sa taas, sa dako pala kanya. Pero Holy of Holies kanya. Doon sa lugar ngayon, ando doon yung mercy seat. Yung tulungan awa ng Diyos. At nakatakip. Kung ikaw'y taong ordinaryo, hindi ka makakapasok na mamamatay ka. Wala ka access doon. Symbolically, yung Holy of Holies, ando doon ang kapatawaran ng Diyos. Yung kanyang kaawaan. Hindi ka makakapasok doon. So walang access ng tao doon sa kaawaan ng Diyos. Namatay yung Panginoon, nasira yun. Yan ang significance doon. Nawala yung tabing. Nakita na ng mga audio for the first time kung ano ang nandoon sa loob. Dati hindi na nakikita. Nakakita lang yung puno sa sacerdote once a year. Pero ngayon, nasira yung tabing, nakita na nila yung nasa loob. Symbolically yung sinasabi, no? Meron na tayong paraan na makarating ganyan sa trono ng Diyos. Kaya pwede tayong manalangin sa Diyos. Meron tayong access doon sa pamagitan ng kamatayan ng ating Panginoon. Doon yung mercy seat, doon sa loob. Hindi natin napapansin, pero nakatabing siya. Hindi mo makikita. Hindi mo siya mahahawakan. Wala kang access sa kawa ng Diyos. Wala kang access sa kapatawaran ng Diyos. Kaya pag nagkasala ka sa ilalim ng kaupsan ni Moises, hindi ka pwedeng patawarin. Dahil wala kang access sa kawa ng Diyos. Kung namatay yung Panginoon, nasira yung tabing, ay ibig sabihin, no, meron na tayong access sa kawa ng Diyos sa pamagitan ng kamatayan ng ating Panginoon. Nung sabi ng Panginoon, naganap na kanya. Ano naganap? Anong tinapos niya kanya? Ang kanyang pagsunod sa kanyang Ama. Ang kamatayan ng ating Panginoon ay ang perfect example ng pagsunod. Sabi, sinunod ng Panginoon ang kalooban ng kanyang Ama. Madali ba gawin yun? Hindi. Nung siya'y nanalangin sa Garden of Gethsemane, alam natin, mahirap sundin yun. Siya mismo, humihiling siya sa kanyang Ama. Kung maaari kanya, alisin mo kumang ito kanya, kung maaari. Anong ibig sabihin nun? Alam ng Panginoon, gano'ng kahirap ang gagawin niya. Kung maaari, alisin mo Panginoon. Oo, makanya. Kung maaari, hindi pwede. So, kailangan pa rin siyang mamatay. So, ito yung nagpapakita sa atin ng ulirang halimbawa ng pagsunod sa Diyos. Ito yung halimbawa sa atin. Ano bang ibig sabihin ng tunay na pagsunod? Pilipos chapter 2, magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman. In-emphasize po yung pag-iisip. Ang ating pag-iisip, ito ang dahilan kung bakit tayo gumagawa ng mga bagay na gusto natin gawin. Ang ating pag-iisip, andito ang ating kalooban. Kung ano gusto mong gawin. Kung katulad natin, ang kaisipan ng Panginoon, ano ba yung kaisipan ng ating Panginoon? Na siya'y bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itunuring na isang bagay na dapat pangawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Pwede niya sabihin sa kanyang Ama, bakit mo inutusan para wala man tayong Diyos Hindi niya ginawa dahilan nyo. Hindi sila mag-ama. Tandaan natin yun. Kung inisip natin, buhat pa ng unang panahon, ang Ama ay naman ng ating din. Hindi totoo yun. Sila'y pantay. Ay hindi, kundi inubaran niya kanyang sarili at kinuha niyong alipin na nakitulad ng tao at palipasin yung natagpuan sa inyo ng tao,
So nagpakababa sa kanyang sarili, magabat sa Diyos, at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan ng sa krus. So ito yung perfect obedience. Ginawa niya ang lahat ng kalooban ng kanyang ama para lang sa ating kaligtasan. So nung sinabi, naganap ko na kanya, anong ibig sabihin ng Panginoon? Naganap ko na ang Ama ang pagsunog sa iyong kalooban. Dito sa Hebrews chapter 10. Nung bago dumating ang Panginoon sa lupa, anong gagawin niya? Gagawin niya ang kalooban ng kanyang Ama. Basahin na sa Hebrews chapter 10. Hindi ko nagkakamali sa verse 5. Ito ang ating mababasa. Sabi rito, kaya pagdating ni Kristo sa sanglibutan, ay sinabi niya, hindi mo na isang alay at handog, kundi pinaghanda mo ko ng isang katawan. Sa mga handog na sinusunog at sa mga handog para sa mga kasalanan, hindi ka nalugod. Kaya sinabi ko, narito ako'y dumating upang gawin ang iyong kalooban ng Diyos. Sa balangbo na aklat ay nasusulat tungkol sa akin. Tinupod ng Panginoon niya. Siya naging masunurin hanggang sa kamatay sa krus. So ito isang perfect example ng obedience. Hindi niya kailangan gawin niya sapagkat siya anak ng Diyos. Kumbaga, kung ikay mayaman, bakit kailangan mo magtrabaho kanya? Sa kumpanya na mo, ikay mayaman. Kaya anak ng mayaman. Kaya anak ng mayari. Pero bagamat anak siya ng mayari, nagtrabaho pa rin siya. Bilang trabahador sa kumpanya ng kanyang ama. Parang gano'n. Bagamat siya siyang anak, siya natuto ng pagsunod sa pamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. Hindi. At nang maging sakdal ang nagawa niya dapat niyang gawin, siya naging pinagmulan ng walang kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod sa kanya. Siya anak ng Diyos. Hindi niya kailangan sumunod kanya. Pero sumunod siya. Hanggang sa kamatayan sa krus. So, sinabi ng Panginoon, naganap na kanya, isabi, nagawa ko na, Diyos. Nasunod ko na ang kalooban. Tapos na nga ang gawain niya. Kung namatay yung Panginoon, tapos na yung gawain niya. Natupadan niya ang dapat niyang gawin. Kailangan. At ito rin po ang pagganap ng pagpapakilala ng itong pinakadakilang pagpapakita at pagpapakilala ng pagmamahalan niya. Isipin natin, ibinigay niya ng Diyos ang kanyang bagtong na anak. At ibinigay ng Panginoon ang kanyang buhay para sa atin. Wala na tayo makikita higit pa expression at pagpapakita ng pagmamahal na higit pa doon. Wala na tayo makikita. Sa lahat ng pangyayari sa libutan, nung namatay sa krus ang ating Panginoon, ito ang pagpapakita ng dakilang pagmamahal ng Diyos sa atin, ng Ama at ng ating Panginoon, upang tayo magkaroon ng kaligtasan. Sa Romans chapter 5, ito rin ay totoo. Sapagkat bihirang mangyari ng isang tao ay mamatay, alang-alang sa isang taong matuwid. Tingnan nyo, pagka halimbawa, lumulubog yung barko. Nakita mo yung tatay mo, nalulunod. Minsan hindi mo siya masasagip. Sasagpin mo muna ang sarili mo. Bihirang mangyayari ang kanya. Na ikay mamamatay para sa iba. May bihirang mangyayari ang kanya. Bagamat alang-alang sa isang mabuting tao, marahil ay may mga sumatay kanya. Yung salitang marahil, in other words, ay may pambihira. Subalit at bayan, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo mga magsalanan pa, si Kristo namatay para sa atin. Hindi lang po, hindi ko nagugustuhan sa mga saling sa Tagalog. Ginagamit nila yung salitang pag-ibig. Kahit lang sa root word doon, mali na yun eh. Ang pag-ibig ay sa pagitan ng lalaki at babae. Yun ay pagmamahal, ibig sabihin. Although later on, ang pag-ibig ng lalaki at babae ay nagiging pagmamahal. Yun na makikita natin. Pero kung ba't hindi sila consistent? Ano tayo makasalanan pa, si Kristo namatay para sa atin. The greatest manifestation
an expression of love nung namatay ang Panginoon. At John 15 verse 13, walang mahigit pang dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Yan ang ginawa ng ating Panginoon. So, nung namatay sa krus ang ating Panginoon at sinabi niya, naganap na kanya, it is finished. Marami nangyari doon. Ito ang mga bagay na ating tinuran sa ating mensahe ngayon. Yun ang iba't ibang mga bagay na natupad na namatay ang ating Panginoon. Ngayon, nakikita natin yan, yun ay totoo. Pinakita ng Panginoon at ng ating amang nasa langit ang pagmamahal nila sa atin. Anong isusukli natin sa Diyos? Anong isusukli natin sa ating Panginoon? Ang sukli ng pagmamahal ay pagmamahal din. Di ba ganun yun? Pagka minamahal mo isang tao, ang sukli niya sa iyo ay pagmamahal din. Dahil ganun yun. Mutual yun eh. Kung minahal tayo ng Diyos, dahil siyang unang nagmahal sa atin, tandaan na, kailangan din natin siyang mahalin. Paano yun? Dito sa John, 1 John, sinasabi sa atin dito, ang pagmamahal sa Diyos. Ito, ang pagmamahal may emosyon yan. Pero ano ba ang pagmamahal na ipapakita natin sa Diyos? 1 John chapter 5. Ang sino mang sumasampalataya na si Jesus ay siyang Kristong ay pinanganak ng Diyos at ang bawat umiibig sa magulang ay umiibig din sa anak. Dito natin nakikilala na inibig natin ang mga anak ng Diyos. Kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad natin ang kanyang mga utos kanya. Sapagkat itong pag-ibig sa Diyos, natin to pa rin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay di mabigat. So, ang pagmamahal ng Diyos sa atin na ipinakilala niyang mamatay ang Panginoon, ang dapat nating isukli, pagmamahal din. Hindi inihingi ng Diyos tayo mamatay. Inihingi ng Diyos na tayo sumunod sa kanyang mga kautusan. Yun ang pagmamahal na hinihintay sa atin ng Diyos. Ngayon, pag ginawa natin yan, sama natin ang Panginoon sa langit. Ang matitira doon ay pagmamahal na lang. Sa kasalukuyang panahon ay pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig o pagmamahal. Faith, hope, and love. Ganyan. Pero pagdating natin sa langit, wala lang pananampalataya, wala na rin pag-asa. Ang natitira ay pagmamahal. So ito po ating mensahe po sa hapon ito.